na sa lahat. Tao lang. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. How's your May family? appeal is sincere to the president. Lahat ginawa ko. Tapos, ganito mangyari sa akin. Meron ako pinanagutan. Panagot ko dito sa ating lokal mo. Huwag doon sa Banyaga. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Apela ni Bato, Senator De La Rosa, mangyak-ngyak na nakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag gayaang dalhin siya sa The Hague. Kailan ba ang paglilitis? Articles of impeachment laban kay VP Sara hindi pa natatransmit ng Kamara sa Senado dahil sa nangyaring palitan ng liderato. Ibabalik si Soto matapos maalala bagong Senate President Alan Peter Cayetano, posible nga bang mapalitan agad? Mangyak-yak na umapila si Senator De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko sa dayuhan. Kasunod yan ang kumpirmasyong may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong pakiusap ni Senator De La Rosa kay PBBM? Jiggy, aminado si Senator Bato de la Rosa na natatakot siya dito sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Kaya siya mismo ang umapila kay Pangulong Bongbong Marcos na sana raw huwag siyang isuko sa mga dayuhan. At ang pakiusap daw na yan hindi lang para sa kanya, kundi pati sa mga Pilipino na dumadaan sa kaparehas na karanasan niya o sa kaparehas na sitwasyon niya. Alam daw ni Senator Bato na walang galit sa kanya si Pangulong Marcos, kaya sana daw ay maprotektahan siya nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. How's your family? May appeal is sincere to the president. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Meron ako pinanagutan. Panagot ko dito sa ating lokal mo. Huwag doon sa Banyaga. Jiggy, ngayong hapon lang dito sa session hall, nakita natin na talagang umiiyak si Senator Bato de la Rosa habang kausap si Senator Bongo. Bagamat wala pa tayong nakukuhang impormasyon, bakit ba iyak nang iyak si Senator Bato kanina, pero nakita natin na kino-comfort siya ni Senator Bongo. Pero bago yung sesyon, nakausap ko si Senator Bato at ang sabi nga niya, halos wala siyang tulog at hindi rin daw siya halos makakain dahil nga rin sa pag-aalala. At ano ba ang nangyari sa kanya after kahapon sa paglutang niya dito sa Senado? Dito siya nagpalipas ng magdamag sa Senado, partikular doon sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. At ang kanyang kaibigan at kaalyado ni Senator Robin Padilla ay sinamahan pa siya sa pag-overnight niya kagabi dito sa Senado. At plano raw ni Senator Bato de la Rosa na for now, hindi talaga siya muna lalabas ng Senate premises. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Sir, di kayo nakatulog, sir? Di kayo nakatulog po? Are you worried kaya hindi kayo nakakatulog? Ikaw kung nagdalhin ka sa dahil, hindi ka mawari. Sir, how does it feel to attend the session again? Happy. Jiggy, aminado rin si Senator Bato de la Rosa na he felt betrayed at masama ang loob niya kay dating Senate President Tito Soto dahil hindi basta na lang daw pinapasok yung mga NBI personnel dito, hindi man lang daw siniguro na dumaan sa local courts yung ICC warrant na inilabas sa kanya bago nga subukang ihain ito ng NBI sa kanya. Pakiramdam daw niya may pagtataksil na ginawa sa kanya o sa kanilang mga colleagues si dating Senate President Soto. Pero nakuha ko ang panig ni Senate President Soto at ang sabi niya, wala siyang kasalanan. Hindi siya kailangang mag-apologize kay Senator Bato dahil unang-una, hindi niya alam na darating si Senator Bato de la Rosa kahapon sa Senado after niyang hindi magpakita for 6 months. Pangalawa, ang paglilinaw ni Senator Soto ay
Nagpaalam lang naman yung NBI na merong arrest warrant na mula sa ICC at ang sinabi lang daw ni Senate President Soto sa NBI ay makipag-coordinate sila sa office ng Senate Sergeant at Arms. So parang sabi ni Senator Soto, ano bang kasalanan niya? Bakit masama ang loob sa kanya ni Senator Bato de la Rosa? Pero ngayong hapon lang, bago ako tumayo, nakita natin na yung paghahadel ng mga senador ngayon habang nakabreak ang sesyon, nakita natin na lumapit ni Senator Bato kay Senator Soto at para bang hinag niya or niyakap niya si dating Senate President Soto. So we could only surmise that all is well between them. Anyway, narito ang bahagi ng pahayag ni dating Senate President Tito Soto. Sasama loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Alam ko mayroon silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa is coming. I didn't do anything wrong. At mayan, habang nananatili dyan sa Senado Senator De La Rosa, technically parang protektado siya. At kahapon sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na poprotektahan ng Senado nga si Senator De La Rosa. Ito ba ay masasabi may legal pa ring basihan para gawin? Kasi marami nagsasabi na hindi po pwedeng mangyari yun. So ano ang naririnig mo dyan, Mayan? Tama ka dyan, Jiggy. Ayon sa ilang mga na-interview legal experts, walang sapat na proteksyon or walang bisa yung paglalagay kay Senator Bato de la Rosa under protective custody ng Senado. Meron kasing proteksyon ang senador sa ilalim ng batas habang nasa sesyon. Pero tandaan natin, Jiggy, gaya ng sabi ko sa iyo kahapon, maikli ang sesyon na ito. Hanggang June 4 lang ito. So the question remains is what happens to Senator Bato and the protection that is promised to him after na wala ng session or nakabreak na by June 5. And then yung protection din na yan ay assured para sa doon sa mga kaso ng senador na merong kaparusahan na mas mababa sa 6 na taon. Pero ang iginigiit nga ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano ay ihaharap lamang nila sa Senator Bato de la Rosa oras na idaan sa local courts itong kaso niya. O local courts or local judge mismo yung maglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero Jiggy, tandaan natin, walang kaso si Senator Bato sa local courts natin as of now. So parang wala tayong ini-expect na warrant from any local courts as of now, Jiggy. At mabilis yung pangyayari kahapon na nagkaroon ng palitan sa Senate presidency. May naririnig ka ba na ugong kung aagawin ulit yung liderato ng Senado? Jiggy, wala kasing limitasyon as to how many times they can change the Senate leadership. It always boils down to the numbers. Kung sino ang grupo na makakabuo ng 13, pwedeng mag-present ng resolution at palitan kung sino yung Senate President ngayon. Pero mismo mga ilang taga-mayorya, gaya na lamang ni Senator Jinggoy Estrada, aminado siya, even si Senator Alan Cayetano sa interview natin kahapon sa kanya, alam niya manipis yung 13 miyembro ng mayorya. Kumbaga, isa lang madaling may mga masway sa kabila. So, hindi stable yung 13 na majority. Sana mas marami dyan. Kaya nga ang sinasabi ni Senator Alan kahapon, he will work towards getting more senators on his side. Tandaan din natin, Jiggy, na dun sa botohan kahapon ay 13 ang bumoto kay Senate President Alan Cayetano, 9 ang bumoto kay Senator Tito Soto at may 2 nag-abstain, Senator J.V. Ejercito at Senator Mig Zubiri. Those two right now, they do not identify themselves with the minority or majority and can easily be swayed at sila yung posibleng maging swing votes. So really, Jiggy, we feel and we can surmise that unstable yung nangyayari ngayon and we are on the lookout. Kung baka ang sabi nga nila, abangan ang susunod na kabanata. Yan muna ang latest mula dito sa napakaraming happening sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Mayan, panghuli na lang at kahapon, di ba, nakita natin yung OSAA, NBI, PNP, talagang nagkalabo-labo na dyan. Ngayon ba ay nakapalibot pa rin yung NBI o PNP dyan sa labas sa Senado o pinapayagan na ulit silang gumalaw sa loob? Okay, good that you asked. Kasi yung conclusion niyan, Jiggy, kahapon, gabi na nangyari around parang past 10 or almost 11 p.m. na. Natapos yung pag-uusap ni Senate President Alan Cayetano at ni NBI Director Matibag. Ang kinatapusan niyan ay cited in contempt pa rin yung 9 na NBI personnel na nanghabol
kay Senator Bato de la Rosa kahapon sa loob ng premises ng Senado. Pero hindi sila nakadetain dito sa Senado. Nirelease sila ng Senado pero supposedly nakakulong or nakadetain sila sa loob ng NBI at hindi sila pwedeng palabasin. Nagsasagawa ng sariling investigasyon ng NBI habang nagsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Senado. Pero tinanong natin si Senate President Alan Cayetano, what if mag-attempt ulit ang NBI na iserve yung warrant of arrest galing sa ICC? Ang malinaw na sinabi sa atin ni Senate President Cayetano, hindi na papapasukin sa premises ng Senado ang NBI kung sakasakali na sumubok ulit silang pumasok dito. Jiggy? Maraming salamat, Mian Los Baños po, live mula sa Senado. Umubra naman kaya ang paghingi ni Senator Bato kay Pangulong Bongbong Marcos ng proteksyon laban sa ICC. Live mula sa TV5 Media Center, nungungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, anong tugon ng Malacanang sa paghingi ng proteksyon ni Senator De La Rosa sa Pangulo? Jiggy, tinanungan natin kanina ang Malacanang kung ano ba ang proteksyon na pwede nilang ibigay dito kay Senador Bato de la Rosa matapos nga silang umapila dito kay Pangulong Bongbong Marcos na bilang Pilipino sana naman daw ay bigyan siya ng proteksyon. Alam mo, ang tugon siya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kahit ang mga biktima ng extrajudicial killings humihiling din ng proteksyon mula sa pamahalaan. Pero ang sigurado, meron daw karapatan. Etong si Senador Bato de la Rosa bilang isang akusado, oras na siya ay maaresto na dahil nga dito sa in-issue na arrest warrant ng International Criminal Court. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is? Kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. At kanina parang may pahayag din Senator De La Rosa na baka dumating yung panahon na sapitin ni PBBM yung sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sagot dito ng Malacanang, Maricel? Oo nga, Jiggy. Sabi pa nga ni Senator Bato de la Rosa, baka dapat mag-isip-isip si Pangulong Marcos dahil baka sapitin niya rin yung parehong sitwasyon. Pero alam mo, sinagot yan ni Jose Castro sa pamamagitan ng isang tanong. Ano daw ba yung tinutukoy ni Senador Bato na sitwasyon na pwedeng sapitin ni Pangulong Bongbong Marcos na dinaranas ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Senador Bato de la Rosa? Ang tinutukoy daw ba dito ni Senador Bato ay yung pagharap sa kaso sa International Criminal Court dahil kung yan ang tinutukoy daw ni Senador Bato, abay malabo daw mangyari yan dahil hindi naman daw nadadawit ang Pangulo sa extrajudicial killings. Naritong sinabi ni Jose Castro. Pero tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. At Maricel, paano kung mauwi ito talaga sa standoff dahil si Senator De La Rosa nanatili sa loob ng Senado habang may mga pulis at mga taga-suporta naman sa labas, ano ang tingin ng Malacanang kung sakaling magkaroon ng kaguluhan talaga, magkasagupan na itong mga to? Oo nga, Jiggy, kahapon may nakita pa tayo na ilang mga taga-suporta na parang nambabato ng plastic bottles, ng tubig doon sa mga sasakyan na palabas doon sa Senado, especially kapag nakita nila na senador pala yung nakasakay. Alam mo, ang sabi dyan ng Malacanang, bakit ba nagagalit ito daw mga taong ito kung sinusunod lamang naman daw yung mga hakbang na naaayon sa batas? Ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, mas maigi daw na pag-aralan muna ano pa yung nakasaad sa batas. Dahil kung pinapatupad lang naman daw ito, hindi raw dapat idaan sa galit ang lahat kahit pa raw anong kulay politika yung nanonood, yung nakikibahagi dito sa aksyong ito. Mas importanteng maging kalma daw, especially kung ito naman daw ginagawa ngayon ay naaayon sa batas. Narito yung sinabi ni Jose Castro. Hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. At Maricel, may reaksyon ba Malacanang doon sa talagang nangyaring kudeta kahapon sa Senado, yung palitan ng liderato? May reaksyon ba sila tungkol dito? Well,
ayaw makialam ng Malacanang, Jiggy, dyan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Kasi syempre, ang kasunod na tanong natin dyan, paano kaya ito makakaapekto doon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, especially na nabago yung liderato sa Senado. Pero ang sinasabi kasi ng Malacanang dyan, separate body, independent body ang Senate, nakabuko dito sa ehekutibo, so hindi daw manghihimasok si Pangulong Bongbong Marcos kung ano man yung pagpapalit ng liderato nila sa upper chamber, kung ano man yung magiging desisyon nila sa mga senador, bahala raw sila dyan. Pero patungkol doon sa iba pang usapin ng destabilisasyon na sinasabi na mukhang meron na namang umuugong-ugong na mga impormasyon na baka pati yung gobyerno ay ide-destabilize, hindi na nagulat ang Malacanang tungkol dyan. Dahil ang sinasabi ni Jose Castro, alam naman daw ng lahat kung kanino nang gagaling yung mga usap-usapan tungkol sa destabilisasyon at alam din naman daw kung sinong makikinabang sakali na magkaroon ng destabilisasyon. Mas maigi daw na yung mga taong bayan maging maingat at mapanuri doon sa mga lumalabas na impormasyon para hindi daw maging biktima ng fake news. Pero kahapon din naman, nagsalita na rin si Defense Secretary Gilbert Chodoro at pinabulaanan niya na merong mga active soldiers at mga retired militaries na nai-involve doon sa sinasabing ang pag-aaklas o destabilisasyon laban sa pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, kampo ni Senator De La Rosa maasang pipigilan ng Korte Suprema ang pagpaparesto sa kanya ng ICC. At articles of impeachment laban kay VP Sara hindi pa napapadala sa Senado. Bakit kaya? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Umaasang kampo ni Senator De La Rosa na pipigilan ng Korte Suprema ang pagpaparesto sa kanya ng ICC. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong mosyong inihain ng kampo ni Senator De La Rosa sa Supreme Court at anong basehan nito? Jiggy, agarang proteksyon laban sa pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court ang hiling ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Naghain sila ng urgent manifestation with omnibus motion at hiniling din nila na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, sa lokal na korte lamang sila susunod. Kailangan daw linawin ng Korte Suprema ang limitasyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa international criminal processes. Narito ang pahayag ni Attorney Torion. It is very important so that the tension would be at least stopped or at least lessened. So that while the petition is, the main petition is still being deliberated, there is a TRO that will be issued hopefully and that would stop the PNP and other government agencies. At Camille, anong tingin ng mga eksperto doon sa proteksyon na nakukuha ni Senator De La Rosa ngayon sa Senado na hindi siya naabot ng mga law enforcement agencies? Jiggy, ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, diskresyon ng mga senador ang pagbibigay ng protective custody kay Senator De La Rosa. Pero mas may bisa raw ang saligang batas na nagsasabing walang immunity sa pag-aresto ang mga mambabatas. Kung ang kaso ay may parusang 6 na taong pagkakakulong o mas mababa pa, maaaring ipagpaliban ang pagsisilbi ng arrest warrant habang may sesyon. Hindi raw pwedeng gamitin ang protective custody bilang shield o panangga sa arrest warrant ng ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Cayosa. So kung sakasakaling ikaw ay naparatangan after due process at meron kang warrant of arrest, di ba dapat law-abiding ka? Lawmaker ka, huwag kang maging lawbreaker. At gaya nga nung nabanggit kanina ni Mean sa Senado, Mean Los Baños, ay pag natapos yung sesyon sa bandang June 14, kung di ako nagkakamali, ay papaano magiging senaryo dito kung talagang tuloy ang maaresto si Senator De La Rosa? Anong preparasyon ng kanyang kampo, Camille?
Jiggy, umaasa pa rin ang kampo ni De La Rosa na maglalabas nga ng TRO ang Korte Suprema at umaasa rin sila na pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakiusap ni Senator Bato. Pero may impormasyon daw na nakuhang abogado ni Senator Bato na may naka-standby umano ng eroplano para ilipad papuntang Dahig ang senador. Ayon daw yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Bukod sa eroplano, meron na rin daw na inihandang composite team ang PNP na aaresto kay Senator Bato. Pero Jiggy, itinanggi ng Philippine Air Force na may eroplanong nakaabang para kay De La Rosa. Narito ang pahayag mula sa Air Force. Has not received any official directive. Actually nga po ngayon, we are on white alert status. We are undergoing normal air operation, routine operations. At Camille, may pahayag na ba si Vice President Sara Duterte dito sa sitwasyon ni Senator De La Rosa? Jiggy, binatiko si Vice President Sara Duterte ang tangkang pag-aresto kay Senator De La Rosa. Anya, inulit na naman ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ng bise matapos niyang dalawin ang dating Pangulo sa ICC sa The Hague. Narito ang pahayag ng bise. Mali din yun, no? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Hindi pa naipapadala ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguhin sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi pa natatransmit ang articles of impeachment? May kinalaman ba ito sa palitan ng liderato sa Senado? Actually, Jiggy, hinihintay pa natin mismo yung update mula nga po doon sa liderato ng Kamara o doon sa House Secretary General. Pero isa nga doon sa mga tinitingnang dahilan kung bakit hindi pa na ipadadala sa Senado yung resolusyon at yung articles of impeachment ay yung biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon po kay House Justice Committee member na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, dahil doon sa nangyaring kudeta sa Senado, maaaring hindi pa matukoy kung kanino mismo ipadadala yung mga dokumento. Narito po yung pahayag ni Congressman Chua. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. So sa ngayon, inaantay nila kung kanino sila makikipag-coordinate. Pero Jiggy, ayon nga kay Senate Secretary Dong Mendoza, yung Kamara raw yung hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila. Narito po yung pahayag niya. Actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa transfer. At Marin, ano naging reaksyon ng mga congressman dito sa kudeta sa Senado? Kinagulat ba nila ito kahapon? Yes, Jiggy. Actually, hindi maiwasang magduda ng ilang mga kongresista dun sa biglaang pagpapalit nga ng liderato sa Senado. Tingin nga ni ML Party List Representative Leila De Lima, maaaring may kinalaman ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo't kilalang mga kaalyado ng pamilya Duterte yung bagong mayorya ngayon ng Senado. Tiwala naman si Congressman Chua na titiyakin ng bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang paglilitis. Narito ang pahayag ni na Congresswoman De Lima at Congressman Chua. Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte. Wala na naman silang choice sa usapin na yan kasi malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed kapag nandun na sa kanila yung articles of impeachment. Ako naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano ay isang abogado at tayo'y naniniwala na ginagalang niya at gagalangin niya ang ating saligang batas. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Marian, sa panig ng mga congressman, sino ang tatayong prosecutor kung matuloy itong impeachment?
Jiggy, wala pang opisyal na inaanunsyo ng listahan ng magiging prosecutors, pero nakausap natin yung ilan sa matunog nga na pangalan na kinukonsiderang maging bahagi ng prosecution panel, gaya nga ni na Congressman Jokno at Chua. At ayon sa kanila, nakahanda naman daw sila sakaling ang mapili bilang prosecutors. Narito po yung kanilang mga pahayag. Sana kailangan i-push natin na mabigyan ng pagkakataon ang taong bayan na makita ang lahat ng ebidensya. Kahit papano, medyo familiar tayo sa kada artikel na sinasalang. Bagamat yung confidential fund ito ay dumaan sa aking committee. Jiggy, 11 mga kongresista yung inaasahang bubuo sa prosecution team na magpipresenta sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara sa Senado. At nanindigan po yung ilang mga kongresista na no choice ang Senado but to convene as an impeachment court. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, NBI tinangging sinaktan nila si Senator Bato. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Itinanggi ng NBI na sinaktan ng kanilang mga tauhan si Senator De La Rosa sa Senado kahapon. Live mula sa Pasay City, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, anong paliwanag ng NBI sa nangyari? Jiggy, walang nangyaring wrestling. Yan ang nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay nga sa paratang ni Senator Bato de la Rosa na ni-wrestling umano siya ng mga ahente ng NBI na humabol sa kanya. Ito, establish lang natin yung nangyari kahapon. Kung babalikan natin, galit na pumasok si de la Rosa sa Senate Plenary Hall dahil hinarang daw siya ng NBI. Ito yung unang pagkakataon na bumalik sa Senado si de la Rosa matapos more or less 6 months na missing in action o kumbaga nagtago siya. Ipinakita niya pa yung tinamo niyang sugat sa kamay pero giit ni Matibag ni hindi nakalapit. Ito pakinggan niyo ang 2 babaeng NBI agents kay De La Rosa na magsisilbi sana ng arrest warrant. Ayon kay Matibag, bahagi ng kanilang plano na mga babaeng ahente na lang yung haharap nga kay De La Rosa para maiwasan nga yung tensyon kung mga lalaking ahente yung ipapadala para magsilbi sa kanya ng arrest warrant. Posible rin daw na nasugatan ang senador nang madapa ito sa hagdan. I'm sure pinapakita natin yung CCTV na ipinakita rin mismo ni De La Rosa sa Senado kahapon. Nadapa sa hagdan si De La Rosa habang tinatakbuhan ang NBI agents. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam na yan kay NBI Director Melvin Matibag. Nagulat ako, it's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, hindi ba yung mga tumatakbo sa batas? He's literally avoiding arrest. At Gio, pinakontempt ng Senado ang siyam na NBI agents dahil sa nangyari kahapon. Ano ang reaksyon dito ni Director Matibag? Jiggy, nung makapanayam siya ng media kanina, questionable daw ang pagpapakontempt sa siyam na NBI agents dahil ginagampanan lang naman daw nila ang kanilang tungkulin. Sila yung mga humabol kay De La Rosa. Maraming team actually o mga tauhan na dineploy ang NBI kahapon bukod doon sa 2 babaeng NBI agents na supposedly magbibigay o magsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC kay De La Rosa. May iba pang mga ahente na ipinakalat sa loob at labas
ng Senado. More or less mga 40 yan, base na rin sa panayam ni Matibag sa Filon at DJ Chacha kanina sa Radyo 5. Iginiit ni Matibag na maayos ang koordinasyon nila sa Senado para sa operasyon kahapon. Pinalabas naman ng Senado ang mga ahente ng na-contempt. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na din nila ang nangyari at magsusumite rin sila ng spot report. Samantala, Jiggy, nagpulong na sina Matibag at bagong Senate President Alan Peter Cayetano kagabi na pag-usapan nila na hindi muna itutuloy ang pag-aresto kay De La Rosa. Mag-step back daw muna ang NBI para makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa DOJ at maging sa Senado. Pero binigyang diin ni Matibag na hindi ito nangangahulugan na pagtalikod sa kanilang mandato. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay City. Susunod, mga grupong pro at anti-Duterte nagkainitan sa labas ng Senado. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagkagulo sa labas ng Senado matapos magpang-abot ng mga grupong pro at anti-Duterte. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jiggy, humupa na nga yung tensyon matapos magkagirian kanina ng dalawang grupo dito sa labas ng Senado. Nagkagulo nga kanina dito yung mga grupong nakakulay green na damit. Yan yung mga pro-Duterte, samantalang meron ding grupo ng mga nakakulay puti naman na mga anti-Duterte. At kanina nauwi nga sa pisikalan yan. Nagsimula yan sa komprontasyon lamang hanggang sa nagkaharap yung dalawang pangkat at nauwi na nga sa tulakan at girian. Kalauna naman ay naawat din yan ng mga pulis na naka-standby dito sa lugar. Pero bago yan, nauna nang nagsagawa ng programa ang Duterte supporters. Nagpahayag sila ng kanilang pagtutol sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, pati na rin sa impeachment kay VP Sara. Hindi raw sila titigil hanggat hindi naririnig yung kanilang mga tinig at tuloy-tuloy rin daw yung gagawin nilang pangangalampag dito sa labas ng Senado. Pakinggan natin ang kanilang naging pahayag. Yung illegal na pagkidnap nila kay Tatay Digong. At yon ay hindi na po namin papayagan muling gagawin nila ang illegal na pagkidnap muli na gagawin nila kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Meron tayong batas na umiiral sa Pilipinas. Mag-file kayo ng kaso dito sa Supreme Court. Dito litisin sa bansa natin. At yan, para masiguro yung seguridad dyan sa palibot ay paanong ginagawa ng mga pulis dyan? Jiggy, bilang pagpapatupad nga ng seguridad ay makikita ninyo hinarangan na ng mga miyembro ng PNP. May hile-hilera ng mga pulis yung nandyan, pati sa kabilang dulo. Dito sa may kahabaan ng Jokno Boulevard sa Pasay, nasa 700 mga miyembro ng PNP mula sa NCRPO, SPD at Pasay PNP ang nakatalaga dito sa ngayon. Mahigpit nga nilang binabantayan itong Senado at narito yung naging pahayag kanina ni NCRPO Chief General Aberin. My instruction is huwag payagan na makalapit yung sound system dyan. And andito po yung ating CDM at in-augment po natin yung CDM. Sinabihan natin na, na maging mahinapon sila, walang bangayan sa in-between groups. Jiggy, dagdag paalala na lang din natin sa mga kapatid natin na babiyahe dito. Sarado po itong northbound ng Jokno Boulevard. Kaya ang tanging bukas na lamang po at nadadaanan ng mga sasakyan ay yung southbound papunta dito sa may MOA area. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa Senado. Kami ang inyong makapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na